Patungkol sa war on drugs, bukas daw si Bato de la Rosa na sagutin. Kasi yung mga congressman, tsaka si Barbers, puta nakikialam siya sa Senado. Di nga pinakikialaman ng ano eh. Di na pinakikialaman ng Senado yung hearing yung quadcom niya para kayong mga timang dyan eh. Wala naman nangyayari. Ito, si Bato, sinasabihan nila na sana daw mag-inhibit yung mga yung mga senador na involved doon sa Matrix dyan sa hearing sa Senado. Pero ito, sabi ni De La Rosa, handa raw siyang sumagot. Bukas si Senador Ronald Bato de la Rosa na sagutin ang anumang katanungan mula sa kanyang mga kapwa-senador sa isasagawang pagdinig tungkol sa kampanya laban sa droga sa Lunes, October 28. Ayon sa Senador, mahalagang masagot niya ang mga tanong na ibabato sa kanya upang matukoy ang katotohanan at makapagbigay siya ng kinakailangang paglilinaw. Tiniyak din itong hindi siya masasaktan kahit anong kritisismo ang kanyang matanggap. No. I won't feel offended. Because kaya nga tayo nagpasalamat na magkakaroon ng parallel committee hearing para to ferret out the truth. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend? Tanong dapat lang, itanong-tanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification. Lahat ng mga doubts nila. Sasagot naman pala Barbers, anong inaano mo? Inaarte mo? Ayan, sige, pasok natin yan. Naakusahan ay mag-inhibit, no? Let the process. Ba't pakialamero ka? Bakit pinakikialaman ba yung yung hearing mo? Ikaw nga nagsasabi dati pa na ang galing-galing ni Duterte. Ang galing ng war on drugs ni Duterte. Kung pwede lang i-extend si Duterte na yung war on drugs model ni Duterte dapat pwedeng gamitin ng ibang bansa. O ngayon, ganun na ganun, napakasinungaling mo nga Hinihiring-hiring mo pa yan kahit na alam mo naman na maganda yung nagawa ng war on drugs ni PRD, nakikialam ka kanila ba to? Take its course, ika nga. Hindi maaaring diktahan ng mga kongresista ang mga kapwa nila mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pero dahil sa delikadesa, umaasa ang ilang tagapanguna sa Delikadesa? Ginamit nyo talaga yung delikadesa, Congressman Barbers? Nag-i-exist ba yung delikadesa sa inyo? Merong walang delikadesa dito, alam ng tao kung sino yun. Sino, magsalita kayo dyan. Sa comment section, ilagay ninyo, sino ang walang delikadesa? Ilagay nyo dyan, sino ang walang delikadesa? Ang walang delikadesa, Barbers. Wala kang delikadesa. Alam mo kung bakit? Ang walang delikadesa kayo. Pinababayaan nyo yung guilty sa child abuse. Nakakapagtanong pa sa Kongreso. Galit na galit kayo na si Pastor Kibuloy tatakbong senador pero yung kasamahan nyo dyan, guilty, kriminal. Delikadesa, ang dami-dami mong magagandang sinabi tungkol sa war on drugs ni Duterte tapos iniimbestigahan mo. Anong delikadesa meron ka? Dapat ikaw ang mag-inhibit dahil idol na idol mo si Duterte dati. Wala kayong mga delikadesa kasi putya yan, ang tagal-tagal na nung hearing na yan. Ano nung batas na nagawa ninyong matino para dyan sa ginagawa nyong mga investigasyon? Delikadesa talaga. Mga walang delikadesa, yung ang dami nang naghihirap na Pilipino pero putya, kung makapag-flaunt kayo ng mga mamahaling relos nyo, damit, sapatos sa social media, putya na yun ang mga walang delikadesa. House Quadruple Committee o Quadcom na kusa ng mag-i-inhibit o hindi lalahok sa Senate inquiry ang mga senador na isinasangkot sa madugong anti-drug campaign ng Duterte administration. Partikular na si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng pambansang pulisya na naglunsad ng Oplan Tokhang. Gayon din si Senator Bongo, dating Special Assistant to the President na itinurong dawit sa umani reward system sa anti-drug war. Delikadesa and prudence dictates na dapat Kapal na mukha mo. Delikadesa? Gumamit pa talaga kayo ng salitang delikadesa? Kayo mga walang delikadesa. Talagang kapag ikaw yung akusado, so better yet huwag ka ng... Anong akusado? Iniimbestigahan sila, hindi sila akusado. Sinasabi nitong engot na to. Anong akusado sinasabi mo? Mayroon na bang isinampang kaso sa kanila? Kung may sinampang kaso na sila, akusado na sila. Ano ba feeling nyo talaga sa Congress? Korte kayo? Pinagsasabi nito, mananalo yung mga ganito. Alam mo, madami mga artistang matatalino, hindi siya kasama.
Anong akusado? Akusado sila? Akusado? Pero hindi kayo korte. Kayo ay kongreso, kayo po ang trabaho nyo gumagawa ng batas. Ano sinasabi mo, akusado? Judge ka? Fiscal ka ba? Maging involved pa doon para maging impartial yung investigation nila. Actually, mahirap ituro ang delikadesa di ba? Mahirap kasi wala ka nun. Hindi mo natutunan yun, Barbers. Maniwala ka, wala ka nun. Ang galing-galing ni Duterte. Oo, kung pwede lang, i-diretso pa natin yung pamumuno ni Duterte. I-extend pa natin. Na yung kanyang war on drugs, pwedeng gamitin ng ibang bansa. Sobrang galing. Tapos ngayon, may delikadesa ka pang nalalaman, Barbers, kapal ng mukha mo. So, I guess, sa puntong yan, let them decide, and that's karapatan nila yan karapatan pala nila, ba't nagsasalita ka pa? Karapatan naman pala nila, anong pakialam mo? Ba't andahin mo, hindi naman hinihingi yung opinion mo, bigay ka ng opinion. Focus ka lang sa house. Focus ka lang sa investigasyon nyo. Focus ka lang dun. Huwag mong isipin yung ibang tao, sir. Kung ano man ang kanilang desisyon dyan, dapat respetuhin din. Naniniwala naman ang mga kongresista na hindi babaliktad sa kanilang mga naging pahayag ang ilang pangunahing testigong humarap sa pagdinig ng 4 House panels. Kabilang narito si Royina Garma na kilalang malapit sa Duterte administration. Malapit daw sa mga Duterte? Puta, kung malapit ito, naging general to. Nag-retire to o coronel lang. Ibig sabihin, 1 level up, major lang to nung nag-retire. Tapos naging coronel. Kasi kung coronel ka, nag-retire ka during panahon ni PRD tsaka mga previous years, previous presidents, pagka nag-retire ka as colonel, general ka, retired general. Pero ito, retired colonel. Ano ibig sabihin? Major to? Kung talagang madikit to sa mga Duterte, ba't hindi naging general to? Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ito ang nagsiwala tungkol sa umani Davao model. O baka pagka babae, hanggang colonel lang. Ganun. Wala pa yata nagiging general na babae, no? O, pero ano yun, normal yun. One rank up yun. Kapag ka-colonel ka na, no? Pagka-colonel ka na nag-retire, di ba? Retired general ka na. Ang mangyayari sa'yo. Ng anti-drug war na may reward system at nagpatunay din sa pagkakaroon ng Davao Death Squad o DDS. They know very well na ito ay makaka-apekto sa kanila. At sila ay subject sa isang investigasyon because of their criminal liability. So hindi yan basta-basta magre-recant. Hindi talaga magre-recant yan, pucha. Bayad pero yung si Kerwin Espinosa hindi magre-recant yun. Tingin mo? Recant nga kay Dilima yun hindi magre-recant dyan. Sinong presidente? Yun ang niyan, yun ang kakampi ng mga kupal na yan. Kaugnay naman ito, pinag-aaralan din ng Quadcom na irekomenda ang paghahain ng panukalang batas upang higpitan ang mga parusa laban sa pagsinungaling sa congressional investigations. Talagang gusto nila maging gusto talaga nila maging korte na sila. Okay. Pag Boss Dada, pag nag-retire ka ng full colonel, yung retirement pay is brigadier general. Pero full colonel lang. Okay. Kasi usually ganun yun. 1 level up yun, di ba? Bilang na ang pagpapataw ng liability sa mismong abogado ng mga testigo at pag-amyenda sa perjury law. Pati abogado? Trabaho ng abogado yan ay pagtanggol yung kliyente niya. Alam nga naman umamin siya para sa kliyente niya. Pinagsasabi nyo. Dapat meron ding criminal liability. Kaya naman pala si Torre, dinimanda si Torre yun. Mantakin mo, pinagtatanggol lang ni Torre yun, yung kliyente niya, which is si Pastor Kibuloy, dinamay siya sa kaso. Ba't pinadamay sa kaso yung abogado na ginagawa lang niya yung trabaho niya? Yung mga nag-a-assist na mga lawyer. Kasi sinumpaan sa kanila na totoo yan Kaugnay naman ang pagtawag sa telepono ni dating Pangulong Duterte kay Garma matapos ang testimonya nito sa Quadcom. Ayon kay Congressman Fernandez, may iba pa umanong isyung pinag-usapan ang dalawa. Bukod pa ito sa nauna ng isinawalat ni Garma. Sa tingin ba ninyo, sobrang tanga ni Duterte? Natatawag siya kay Garma? Wala nga cellphone yung matanda
Naniniwala kayo na si Duterte tatawag dyan, pucha? Sa tingin ninyo, alam ni PRRD mag-scroll ng mga pangalan para lang tawagan niya? Si PRRD usually, kapag halimbawa, i-invite kami niyan, meron yan sekretary na tumatawag. Meron yan katiwala na tumatawag sa amin. Banateros, available ba kayo tonight? Bukas, sa Makalawa. Kasi kung available kayo, gaganapin dito, meet up lang, kita-kits lang, kwentuhan lang. Hindi mismo si PRRD yung tumatawag, Diyos mio naman. So halimbawa, may sinabi ito si Garma doon sa Congress. So you expect PRRD to call? Bugado yun. Apakatangan nyo naman. Napatakbo nga nun ng Pilipinas ng maayos eh. Hindi siya mag-iingat, tatawagan niya to. Alam na nga niya eh. Alam na nga niya na nagkikinupal na to, tatawagan mo pa, na nagmukha kang tanga lalo. Sa tingin mo gagawin ni PRD na tawagan tong gunggong na to? Diba? Sa tingin ninyo? Sa pagdinig. I think dalawang issue yon na medyo sinabi niya na medyo nabigatan ako doon. Nabigatan? Hindi naman matalino. Man tumanggi nang ihayag ng kongresista ang detalye sa dalawa pang isyong ito. Hindi mo hinayag yung detalye, ibig sabihin wala. Ibig sabihin wala. Sa sobrang chismoso nyo, lahat nilalahad nyo. Lahat nga ng mga galawan nyo, nilalahad nyo na sa media eh. Tapos ngayon, secret yun, hindi ko sasabihin. Nick. Walang ganun nangyari. Lahat nga sinasabi nyo, tapos biglang ngayon hindi nyo sasabihin. Rosalie Coz, Maniniwala ka ba doon sa sinabi ni congressman na na itong si Garma, meron daw silang pinag-usapan na mabigat sa akin yun pero hindi ko sasabihin. Ulol. Tayo na sa sobrang epal nyo, imposibleng hindi nyo sasabihin. Anyways, ito, ano na natin to bago tayo magtapos. Pakinggan natin kung bakit gigil na gigil si Bato kay Dan Fernandez. Myself as a resource person, hindi ako nandun as a member of the panel lang. They can ask me, they can interrogate me, they can interpellate me anytime they want. Haharapin ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga katanungan na maaring idirekta sa kanya ng mga kapwa mambabatas sa isasagawang pagdinig ng Senado sa War on Drugs campaign sa susunod na linggo. Sinabi ni Senador de la Rosa na hindi sasama ang loob niya kung tatanungin siya ng mga kasamahan niya sa mataas na kapulungan ng Kongreso. No. I won't feel offended. Because kaya nga tayo nagpasalamat na magkakaroon ng parallel committee hearing para to ferret out the truth. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend. Itanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification lahat ng mga doubts nila. Kumpiyansa rin si Senador Bato de la Rosa na kasama niyang dadalo sa Senate hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang mahigpit na kaalyado ng dating Philippine National Police Chief. Pisikal rin anyang dadalo ang dating Pangulo at hindi sa pamamagitan ng video of virtual presence. Tinanong ko lang siya kung he's willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako. Kahit sino mag-preside dyan. Ngunit sa text message ni Senador Aquilino Coco Pimentel III, chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mangunguna sa pagdinig, may pag-aalinlangan na anya sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte at maiging maghintay na lang sa araw mismo ng pagdinig. Samantala, sinabi ni Senador de la Rosa na na-high blood siya sa pahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez. Ito ay matapos anyang idawit ng congressman ang kanyang anak sa mga usapin ng pagdinig ng House Quadruple Committee o QuadCom. Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him. Sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo. May kaya natin yung anak ni Dan Fernandez, no? Babuyin kaya natin yung anak ni Dan Fernandez dito para maintindihan niya yung ibig sabihin dito ni Bato de la Rosa. Kupal no? Pati anak, gusto mo Dan Fernandez, magsuntukan kayo ni Rock de la Rosa. Kung talagang gusto mo, magbari lang kayong dalawa. Baka yung retoke ng mukha mo, baka mapunta yan sa liig mo, sa takot.
Kapal ng mukha mo, yung anak ni Senator Bato de la Rosa, napakadami ng mga schooling. At humaharap yun sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Humaharap yun sa peligro. Tangina ikaw, ano na bang hinaharap mo sa buhay? Oh, wala ka pa nagagawa sa buhay mo, huy. Tumigil ka, wala ka pa nagagawa sa bayan. Dinama. You can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. You can hit me. But please spare my son. Spare my family. Nilinaw naman ni Congressman Fernandez ang sinabi nito. Walang personalan, Walang personalan, Fernandez. Pagka issue lang, wag nang damayan ng walang damayan ng pamilya, walang damayan ng anak. Tangina mamaya silipin ng netizen yung pamilya mo, ikalat sa social media yung kabulukan nyo. Baka matai ka. Nataliwas anya sa pagkakaunawa ni Senador De La Rosa. Wala po ako sinabing babysitter. Yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Siya nagsabi niyan. And I don't want to demean the position of those PNP. Dinimin mo na eh. Dumaan si Rock de la Rosa sa proper na training, sir. Gumraduate po siya sa proper na paraan. Hindi po niya kailanman ginamit yung pagiging general at senador ng tatay niya. At pinaghihirapan po niya lahat ng training. Kung makikita mo, follow mo sa Facebook si Rock de la Rosa para malaman mo kung anong pinaggagawa nila sa training. O hindi yung salita ka ng salita tungkol dyan, putang ina, baka hindi ka pa baka sa pelikula ka lang nakipag-away sa mga kalaban eh. O baka lagi ka pa nagugulpi. Officers that are being assigned to a certain personality. Wala ako sinasabi nagbe-babysit. And coming from an official like him, na sabihin niyang hindi binababysit yung kanyang anak, is somehow demeaning to the men in uniform. Kaugnay nito, bobo. Coming from Bato daw na sinabi na hindi binibabysit yung anak niya is demeaning. Paano naging demeaning yun? Ang sinasabi nga ni Bato, hindi nangyayari yan sa organisasyon ng mga pulis. Tanga talaga tong putargis na ito, no? Ewan ko ba't nananalo tong mga to? Ano bang ginawa nito para manalo? Di ba? Putya na baboy eh. Sobrang baboy kaya pag binaboy mo galit. No? Ano bang ginawa nito sa Laguna? Umunlad ba Laguna? may paalala rin ng Laguna Solon sa senador. And be careful because you are the highest PNP official during that time, and saying that hindi niya kailangan ng babysitter para sa kanyang anak is something that should have not been said. Huh? Anong logic nung sinasabi niya na ikaw yung pinakamataas na opisyal noon at yung sabihin mo na hindi kailangan ng anak mo ng babysitter, delikado yun. Paano? Sinasabi nga niya na sa organisasyon ng PNP, sir, hindi uso yung palakasan. Walang babysitter. Magdadaan ka sa training. Dadaan ka sa training, proper training, schooling, ipapasa mo lahat ng subject mo. Pag-graduate mo, kung gusto mo umangat, may mga schooling, gusto mo maging SAF, mag-training ka ng SAF. Gusto mo maging musang, magti-training ka ng musang. Gusto mo maging SWAT, magti-training ka ng SWAT. Lahat dadaan sa... Ano sinasabi nito ni Dan Fernandez, puta? Paano naging naging mambabatas to? Di ba? Yung sinasabi mo na nagbi-babysit, na walang nagbi-babysit, demeaning. Paano naging demeaning yun? Sinito yung mga congressman natin? Putragis kayo, mga taga-Laguna kayo? Ba't binoboto nyo yung mga ganito? Kasi nga, parang ganun ang turing mo sa mga nagsesecure na mga kapulisan, which I think is inappropriate. Ang Diyos ko po, Dan Fernandez. Dan Fernandez, pag nagparitoke ka ng baba at saka ng muka, itamay mo pati utak. Paritoke mo na din yung utak mo. So parang sinasabi niya, ang tawag daw ni Bato de la Rosa sa mga pulis na ng mga parang nagsi-security. Ano ba to? PSPG.
Babysitter, tawag sa kanila. Oh, shit. Tangina, ito yung mga ng bayan natin. Ito yung mga gumagawa ng batas para sa mga Pilipino. O oh shit ka na lang. Di ba, Diego Latigo? Kasi parang ang sinasabi dito is, ang sinasabi nito, yung anak nga daw ni Bato de la Rosa, parang noong general si Bato at nung senador, baka pabanjing-banjing lang naging pulis. Baka nagpabanjing-banjing lang naging pulis. Oo, ganun yung sinasabi niya So parang sinasabi ni Bato, anak ko, it's a figure of speech, Dan Fernandez. It's not literal na I am calling them babysitter. Oo, that they are babysitting my son till he become a policeman. And they are babysitting him until his SAF, until his SWAT, until his airborne. Yung babysitting na ginamit ni na term ni Bato de la Rosa, yun, it's a figure of speech. Walang hiya naman to si Dan Fernandez, ginawang literal Tapos ito naghihiring sa kaso, ito yung gagawa ng resolusyon. My God, what's happening to the Philippines? I wonder, we are going backwards because we are electing congressmen na mas nag-invest sa itsura kaysa sa talino. Coming from the highest official of the PNP during that time. Highest official. Tangina, yung simpleng pronunciation ng official, congressman ka, official. Oh, Mr. President. Yan ganito yung kalibre ng mga congressman. Ay, kaya ko rin maging congressman. Palagay ko, mag-hire lang ko ng magagaling na mga abogado na gagawa ng batas para sa akin. Tapos magpaparitoke ko ng muka. Gawin kong square yung mukha kong bilog, di ba?